Nang mawala yung kapatid ko, hindi ko alam kung dinalabas siya ng itim na lalaki na yon sa mundo nila. Stay. Ako si Alex, tubong Palo Leyte. Gusto ko lang ikwento yung karanasan ko. Noong 7 years old pa lang ako, tungkol to sa kapatid ko na bunso. May kapatid kasi akong bunsong babae na magdadalawang taong gulang pa lang na mangyari to. Laging wala ang mama namin sa bahay kasi nagtatrabaho siya bilang tagalaba at tagaplansya ng mga madre. Hindi kalayuan sa lugar namin, kaya kami lang ang laging naiiwan ng mga kapatid ko sa bahay. Isang araw, pumasok na si mama sa trabaho, kaya naiwan kaming mga kapatid ko at ako yung pinagbantay sa bunso naming kapatid na magdadalawang taon pa lang ng mga panahon na to. Ang kaso, niyaya ako ng mga kalaro ko para maglaro sa labas ng bahay namin. Para makapaglaro ko, ang ginawa ko, hindi ko siya sinama sa labas at itinali ko na lang yung walker niya para hindi siya lumayo mula sa pinto. Kasi yung pintuan namin ay nakaharap sa kalsada kung saan kami maglalaro. Kaya matatanaw ko pa rin siya mula sa labas kung sakali mang may mangyari sa kanya. Nung naglalaro na kami sa labas, napatingin ako sa kapatid ko tapos nakita ko siya na tumatawa at tinataas yung dalawang kamay niya na parang gusto niya magpakarga. Kaya nagtaka ako sa kanya, bakit siya naggaganon? At sino yung nangaakit sa kanya na gusto siyang kargahin? Ang ginawa ko, dali-dali ko siya kagad pinuntahan. Tinignan ko kung saan siya nakatingin. Nakita ko sa may pinto pala ng kwarto namin. Pagtingin ko doon, nakita kong may lalaking sobrang itim. Hindi ko maaninag yung mukha niya kasi medyo madilim. Akala ko, kapatid ng mama ko o yung tito namin. Kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko yung kwarto namin. Pero laking gulat ko ng walang tao rito. Bigla akong natakot at nagtaka kasi kitang-kita ko na may lalaking nakatayo sa pinto at tumalikod yun sa akin nung nakita ko siya. Tapos sabay pumasok dito sa loob ng kwarto. Pinagsawalang bahala ko lang ang lahat ng to. Hindi ko to kinuwento sa iba. Hanggang sa kinagabihan, nilagnat ang kapatid kong babae. Sobrang taas ng lagnat niya at umabot to ng 2 araw. Hanggang sa isang madaling araw, nagising na lang ang mama ko na patay na ang kapatid ko. At puno ng langgam ang buong katawan niya. Pagpunta namin sa kanila, hindi na nga siya humihinga. Hanggang biglang tumilaok ang manok namin. At kitang-kita ng mga mata ko na nagulat yung kapatid ko. Kaya ang akala namin buhay pa siya. Kaya tinignan namin ulit yung pulso niya kung humihinga pa siya. Kaso, wala na talaga. Patay na siya. Hindi ko sinabi sa magulang ko yung nakita ko ng araw na yon. Pagkalipas ng 1 taon, pumunta kami ng Manila para dito na manirahan. At ngayong 27 years old na ako, hindi ko pa din makalimutan ko anong ibig sabihin ng nakita ko. Kung kinuha ba siya ng lalaking nakita ko bago siya mawala o isa bang engkanto yun na dinala yung kapatid ko sa mundo nila.